Vic Rodriguez. Ako po si Kapubayo Carol Fitz, isang political vlogger po at sulit na taga-suporta ng mga Duterte. Ang tanong ko po kay Atty. Vic Rodriguez, ano po yung posibleng hakbang na gagawin po ng hakbang ng maisog para managutin po yung mga opisyal ng gobyerno, particularly po yung mga pumirma sa mga anomalya budget sa taong 2025. At ang pangalawang tanong ko po kay Atty. Vic Rodriguez, posible po bang papanagutin itong si Bongbong Marcos sa mga anomalyang budget dahil nakita po natin na napakaraming blanco doon sa mga inaprubahan ng Kongreso at ng Senado sa Bicameral Committee. Thank you po. Meron ng mga iba't ibang grupo na pinag-aaralan yung 2025 budget at talagang i-challenge sa Supreme Court. Speaking of budget, kay Pangulong Sammy, importante at si kinanay kanina yung nagtanong doon sa tungkol sa pabahay. Kaya ho natin pinag-uusapan yung budget. Kaya kailangan maintindihan ninyo kung gaano ka-unfair ang gobyerno. Nagbayad kayo, naghulog kayo, napatid dahil sa pandemya, etc. Biglang back to zero. Yung iba naiinit pa. Alam mo ninyo, bago magkaroon ng relocation, dapat sinisiguro muna, di ba, yung lilipatan, yung kondisyon ng paglipat at kung paano yung bayarin. Dapat ang gobyerno ay makatarungan, dapat merong equitable, just and fair na computation pagdating doon sa mga defaulting mga nangutang ng pabahay na yan. Yan ang dapat natin silipin at bilang senador ninyo. Kaya importante yung budget Alam mo ninyo, yung bilyong piso binibigay doon sa peking ayuda, yung unconditional cash transfer, hindi ba't mas mainam kung ginamit na lang yung 10 bilyong piso mga yan, nahanapin yung mga katulad ng sitwasyon ninyo, doon na lang lagyan ng pondo. Kasi yun, hindi na yan yung mauubos yun. May lupa yun, may bahay yun. Yung seguridad sa paninirahan, matutugunan nun. Kaya kami, sa ambang ng maisog, galit kami riyan sa peking ayuda. Dahil ang nangyayari lang naman, mas ginagawang prioridad yung tamad. Yung nagtatrabaho, walang ayuda, walang benepisyo mula sa gobyerno. Pero yung tamad, basta't bata ka ni congressman, pila ka, bibigyan ka ng pera. Importante nagkakaintindihan po tayo sapagkat matagal na ho kayong linoloko. Nagtatrabaho kayo, nagbabanat kayo ng buto, gumagawa kayo ng kung ano-anong side hustle o sideline para lang kumita. Samantalang yung tamad, yung batugan, yung lasenggo, basta't bata ni congressman o ni senador, pila, bibigyan ng pera. Yan dapat inyong kundinahin. Hindi lamang kami, kundi pati kayo, lalo na kayo. At yan, na yun nakikita ko. Yung budget na binibigay sa ayuda, inipat natin to those others who are similarly situated kagaya ninyo, doon na lang natin ibigay yung perang yan, huwag na sa ayuda. Ilagay natin doon sa issue ng pabahay na hindi nakapagbayad dahil sa napakaraming kadahilanan na valid naman kagaya ng pandemya. At sa ginagawa sa tinanong kanina, sinisilip ng mga iba't ibang grupo ng abogado yung pagdadala ng kaso sa Korte Suprema laban dito sa unconstitutional budget. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Attorney Vic Rodriguez. Attorney, may hingi lang sakali ikaw ay ihalal sa pagkapanal sa Senado, hingi po kami ng tulong about sa senior citizens. Ayong sinabi nilang universal, Attorney, ano ang mangyayari doon? Sigurado na ba yun na ibaba na nila, Attorney? Kasi ang mga senior, kawawa naman na walang mga benefits, so nag-ano kami ng mga universal about senior. Baka yung Universal Healthcare Law. Oo. Yun nga po, yung pinag-uusapan natin kanina, yung PhilHealth.
hindi po natin, itong kasalukuyang taon, wala na pong perang binigay ang gobyerno sa PhilHealth para tugunan yung issue ninyo ng kalusugan at kaligtasan. Kaya nga po tayo ay humingi ng transparency at kinakalampag ang gobyerno na tigilan na yung korupsyon. Dapat ibinigay ang pera sa PhilHealth para pag nagkasakit ang ating mga senior citizens, wala na sana na out-of-pocket expense, 100% discount na. Subalit wala nga pong perang binigay. Kaya dapat kayo, apektado numero uno, dapat kayo'y nag-iingay, kinakalampag nyo si Bongbong Marcos. Sabihan nyo siya, tigilan na yung korupsyon. Sabihan nyo si Bongbong Marcos, tigilan na ang pagnanakaw sa gobyerno. So pag nakaupo kayo, sir, Hahabulin mo lahat ng magnanakaw, hindi po kami nagtulong sa inyo, sa mga senior. Tandaan po nyo yan. Lahat ng magnanakaw sa gobyerno. Maraming salamat po. May isa pang katanungan. Isang ano na lang po. Hi, Sir Gordon. Sir, Sheena Gordon from SMRU. Sir, bilang senador, ano yung mga batas or policy na isusulong nyo para naproprotektahan yung mga simbahan or place of worship, no? Lalo na po sa namang diskriminasyon o pang-aabuso ng mga otoridad. During ko na, sir, nagkaroon po kami ng 16-day siege, POJC siege sa Davao City, kung saan inatake ng mga kapulisan yung aming place of worship, binalahura, kumbaga sinira ng mga kapulisan. So ano po yung batas or policy na pwede nyo pong isulong na puprotektahan yung mga bawat Pilipino, lalo na po sa mga bahay-simbahan? Maraming salamat sa ating kaibigan sa SMNI at sa KOJC. Naintindihan ko yung tinutukoy mo. Alam mo ninyo, meron ng batas na hindi tayo dapat gumagawa ng isang religious persecution or political persecution. Ang problema, talagang walang pagrespeto sa saligang batas ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kulang na kulang ang kanilang pagrespeto sa karapatang pagtao. At pagdating do ng Mayo bilang senator ninyo, ang kinakailangan lang natin hindi batas eh. Ang kinakailangan lang natin ay magkaroon ng maisog sa Senado na natatayo at magsasalita at sitahin ang pagmamalabis ng administrasyon ni Bongbong Marcos sapagkat nandyan na lahat ng batas, nandyan ang saligang batas. Ang kinakailangan lang ay respetuhin ng mga nanunungkulan sa Executive Department, pati yung pulis na nang-api sa napakaraming miyembro ng KOJC. Nung nangyari po, nung sinugod at giniba yung kanilang simbahan sa Davao, hindi na po kasi usapin ng KOJC yun. Yung KOJC ay religious belief lamang. Pero kailangan maintindihan ninyo, kahit Katoliko ka pa, kahit Protestante ka pa, kahit Iglesia ni Cristo ka pa, yung mga inaapi ron ay hindi KOJC. Dapat tingnan natin sila, mga kapwa natin Pilipino. Tanggalin natin yung pagiging bahagi sa isang religious denomination. Ang mga taong yan, whether ikay Katoliko, ikay KOJC, ikaw ay Iglesia ni Cristo, ikay Protestante o Baptist, ang bottom line yan, lahat yan ay Pilipino. At lahat yan ay dapat protektado sa ilalim ng ating saligang batas. At bilang senador ninyo, ako'y tatayo bilang maisog at tunay na oposisyon, ating sisitahin yung paglabag sa saligang batas at pang-aabuso sa karapatang pantao. Ayan, maraming salamat po. Sige po.